In a relationship, when the road gets bumpy, you don't leave the car. You put your seatbelt on. Ito kasi yung madalas nating nakakalimutan. Akala natin kapag in love tayo, dapat laging perfect. Everyday may kilig, everyday masaya lang. Pero hindi ganun gumagana ang totoong relasyon. Darating talaga sa point na may tampuhan, may misunderstandings, may mga araw na pareho kayong pagod. Pero hindi ibig sabihin nun, iiwanan mo na agad. Hindi porke may lubak, hihinto na. Hindi porke mahirap, bababa na. Because real love isn't about escaping at the first sign of struggle. It's about saying, kakapit pa rin ako kahit sobrang hirap na. Pero tandaan ha, seatbelt on doesn't mean tolerating pain. Hindi ibig sabihin nun titiisin mo lahat. Seatbelt on means pareho kayong willing ayusin, willing makipag-communicate, willing lumaban para sa isa't isa. At ang tamang tao, hindi ka hihikayating tumalon palabas ng sasakyan. Sa halip, hahawakan nila ang kamay mo, aayusin ang manibela, at sasabayan ka sa biyahe, sa bawat lubak, sa bawat liko, hanggang makarating kayo sa paroroonan. Pansin nyo ba? Yung mga mister na nakikinig sa kanilang misis, sila yung madalas pinagpapala at mas nagiging successful sa buhay. Hindi ito puro swerte o pagkakataon. Madalas, nagsisimula ang lahat sa tahanan, sa respeto at pagkakaintindihan. Kapag maayos ang samahan, mas malinaw ang isip, at mas buo ang loob sa pagharap sa mundo. Ang pakikinig sa misis ay hindi kahinaan. Ito ay senyales ng maturity at tunay na leadership sa pamilya. A man who listens grows wiser every day. Kapag ramdam ng babae na pinapakinggan siya, mas nagiging payapa ang tahanan. Mas magaan ang usapan, mas maayos ang desisyon. Peace at home reflects success outside, hindi kailangang laging sumang-ayon. Ang mahalaga, marunong kang makinig. Sa pakikinig, natututo kang umunawa. At sa pag-unawa, mas nagiging buo ang partnership. Sa huli, ang tagumpay, hindi lang nasusukat sa pera o titulo, nasusukat ito sa klase ng pamilyang binubuo mo. Success feels different when you grow together. 3 dahilan kung bakit ang love na walang pera ay recipe for disaster. Real talk lang, hindi sapat ang mahal kita kapag wala kang pera. Ang love, madalas nauuwi sa away, sama ng loob at pagkasira ng relasyon. At ito ang 3 dahilan kung bakit. Una, hindi po nakakain ang I love you. Pwede kayong magmahalan, pwede kayong maging sweet, pwede kayong magtiisan. Pero kapag walang pambayad ng kuryente, walang laman ang ref, walang pamasahe kinabukasan, unti-unting napapalitan ng love ng resentment. Hindi dahil masama ang isa sa inyo, kundi dahil gutom at pagod ang tunay na kalaban. Tandaan nyo, hindi namamatay ang relasyon sa kakulangan ng pagmamahal. Minsan, namamatay ito sa kakulangan ng pangangailangan. Pangalawa, financial stress kills intimacy. Mahirap maging malambing kapag ang utak mo puno ng tanong na, saan ako kukuha ng pambayad bukas? Mahirap makinig, mahirap umintindi, mahirap magmahal kapag pera ang laging problema. Laging nagiging personal, kahit hindi naman dapat. Kapag stressed ka sa pera, hindi puso ang nauuna, survival. At panghuli, ang pera ay hindi luho, proteksyon ito. Hindi lang para sa gala o branded na gamit. Ang pera ay safety net, emergency fund. Option kapag may crisis. Kapag may pera ka, may choice ka. Kapag wala, tiis lang ang option. At ang relasyong puro tiis, hindi pang matagalan. Ang pera ay hindi garantiya ng love, pero ang kawalan nito ay siguradong pagsubok. Kaya uulitin ko, hindi nakakain ng love. Ang stress sa pera kadalasan pumapatay ng intimacy, at ang pera ay proteksyon, hindi luho. Aminin natin, mahalaga ang pera, hindi masama ang magmahal, kahit wala pa. Pero delikadong bumuo ng pamilya, nang walang kakayahang magbigay ng seguridad. Dahil sa totoong buhay, ang love kailangan ng puso, pero kailangan din ng pera para tumagal ang relasyon nyo. Sa oras na ikaw ay may asawa na, ito ang pinakamahalagang bagay na dapat huwag mong kalilimutan. Ang iyong asawa ang dapat na pinakamataas sa lahat ng iyong inuuna at pinahahalagahan. Oo, mahalaga ang ating mga magulang. At walang kapantay ang pagmamahal natin sa ating mga anak, ngunit ang iyong asawa ang siyang dapat mong unahin higit kaninuman. Bakit? Dahil kapag dumating ang mga oras ng iyong panghihina, kapag dumating ang mga panahong pakiramdam mo'y nag-iisa ka o may pinapasan kang mabigat, sino ba ang palaging nariyan? Sino ang handang sumama at umalalay sa iyo sa lahat ng laban, kahit sa oras ng iyong pagkadapa? Walang iba kundi ang iyong asawa. May dahilan kung bakit tinawag siyang kabiyak, sapagkat siya ang kalahati ng iyong buhay.
Ang iyong mga magulang ay may kani-kaniyang buhay at tungkulin. Tilang iyong mga kapatid man ay may kani-kanilang tatahaking landas. Ngunit ang asawa mo siya lamang ang iyong kakampi na itinadhana upang makasama mo sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, hanggang sa dulo ng iyong buhay. Kaya't nararapat lamang na ibigay mo ang pinakamataas na respeto at pinakamalalim na pagpapahalaga sa iyong asawa. Gawin mo siyang pangunahing priority sa lahat ng oras, sapagkat iyon ang karapat-dapat para sa kanya. At kapag natutunan mong isabuhay ang prinsipyong ito, hindi lang magiging matatag at payapa ang inyong pagsasama, kundi mababalanse mo rin ang iyong pagmamahal sa lahat ng taong pinakamahalaga sa iyo. Alam mo ba kung sino talaga dapat ang mas pinakamalapit sa iyo? Hindi ang magulang mo, hindi rin ang anak mo, kundi yung taong pinili mong makasama habang buhay. Ang asawa mo. Oo, pinalaki ka ng magulang mo pero hindi sila ang tatanda kasama mo. At kahit gaano mo kamahal ang mga anak mo, darating din ang panahon na bubuo sila ng sarili nilang pamilya. Pero siya, yung partner mo, siya ang mananatili. Pag may sakit ka, siya yung nag-aalaga sa'yo. Pag pagod ka, siya yung unang kakampi mo. At kapag pakiramdam mo gumuho na ang mundo, siya pa rin yung boses na magpapaalala kung bakit ka dapat lumaban. He or she is not just your partner. Katuwang mo siya sa lahat. Kasama mo sa tagumpay, sa iyak, sa mga tahimik na gabi na parang walang nakakaintindi. Siya yung tunay mong tahanan. At tandaan mo, ang partner mo, hindi mo man kadugo. Pero siya ang tinatawag nating kabiyak. Siya ang better half natin. Siya ang kalahati ng buhay mo. Kaya kung matutunan mong pahalagahan at mahalin siya ng totoo, mas buo kang magiging bilang isang tao. Kaya kung minsan nakakalimutan yung pahalagahan ng isa't isa, huwag kayong magtaka kung bakit parang lumalayo ang loob niyong dalawa. Pero pag natutunan niyong magpatawad, magtiwala, at magrespeto, makikita niyo unti-unting bumabalik ang gaan ng samahan. Ang tunay na pagmamahalan ay hindi kung sino ang tama, kundi pag-uunawaan kahit pareho kayong nasasaktan. At sana mapagtanto mo ito. Hindi laging dugo ang sukatan ng loyalty. Pinsan yung taong pinili mong makasama, siya pa yung tunay na handang sumuporta, magsakripisyo at magmahal ng totoo. Your partner is not a background character. Siya ang backbone ng peace mo, ng buhay mo, ng tahanan mo. Di siyempre huwag kakalimutan lagi ang Panginoon, na siyang unang-una sa lahat. Dahil kung hindi dahil sa Kanya, hindi ka mabibiyayaan ng mabuting asawa at ng pag-ibig na totoo. Kaya sana ay mapagtanto mo ang nais iparating ng mensaheng ito.